So para sa akin kasi, kung gusto mo talagang maging malinis na maigi ang iyong automatic na washing machine, kinakailangan na buksan at kalasin mo siya para malinisan mo yung pinaka-tab ng washing machine. Hello mga ka-tutorial! Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba maglinis ng inyong mga washing machine o paano maglinis ng automatic na washing machine tulad ng LG washing machine na top loader katulad nito. Kaya kung sakaling ganito din yung ginagamit nyo na washing machine, itong LG Smart Inverter na washing machine, sigurado ako na malaki yung maitutulong ng video na ito. So bago tayo magsimula, ako nga pala si John Mendoza Susi, na kung saan sa YouTube channel na ito ay nag-share ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya kung sakaling hilig mo yung mga ganitong klaseng content, ay na-encourage kita na i-click mo na yung subscribe button para updated ka kapag meron tayong bagong uploads. Okay mga ka-tutorial, ang una ko munang ituturo sa inyo ay kung paano linisin ang inyong washing machine kahit na anong brand pa yan. Kahit Eureka, Panasonic, LG, Sharp, o Fujidenso. So isa sa pinakamadaling paraan para malinis ang inyong mga washing machine ay kinakailangan nyo lang na babadan ito ng baking soda at suka. So halimbawa ito yung pinaka-tab ng inyong washing machine, kinakailangan nyo lang na punuin ng tubig at kapag napuno nyo na ito ng tubig ay kinakailangan nyo lang na lagyan ito ng baking soda at suka. At kapag nailagay nyo na ang mga ito, kinakailangan nyo lang na ibabad ito ng 1 oras. At mas okay din kung papaganahin nyo ang inyong washing machine para sa ganon ay nagsisirculate or umiikot yung nilagay natin na cleaning agent, which is yung suka at yung baking soda. Pero kung sakali naman na ganito yung washing machine nyo, na LG Smart Inverter na washing machine, merong option dito na tab clean, kung saan isa-set lang natin siya na program para malinis yung pinaka-tab sa loob. So maganda din na kapag sinet nyo yung tab clean ay maglagay kayo nung sinabi ko kanina, yung baking soda at suka. Okay mga ka-tutorial, para naman mag-set ng tab clean sa inyong LG na Smart Inverter na washing machine, ganito lang yung gagawin nyo. So una muna, be sure na naka-open ang inyong washing machine at kinakailangan nyo lang na pindutin itong tab clean. So pipindutin natin yan at isa-set natin sa tab clean. Yan. So pindutin lang natin at yan. Pag nakaselect na siya sa tab clean, mapapansin nyo yung water level niya ay puno. So kinakailangan na puno yung water level nito para sa ganon ay ito ay para maabot niya ng maigi yung mga part kung saan hindi naaabot ng tubig. At kapag na-set nyo na sa tab clean, kinakailangan nyo lang natakpan at pindutin nyo lang yung start. Pero nga pala, bago nyo gawin yun, maganda na linisin nyo na din muna yung filter ng inyong LG na washing machine. So ito. So pwede nyo munang tanggalin yung mga to at linisin. So para naman linisin yung filter ng inyong washing machine, kinakailangan nyo lang na hatakin ito. So iangat nyo lang to. Yan. So makikita nyo dito yung mga himulmol na naipon. So habang hinihintay natin yung tab clean, so linisin nyo na muna yung filter ng inyong washing machine. So okay mga ka-tutorial, ang sunod naman na ipapakita ko sa inyo ay kung paano nyo i-deep clean ang inyong automatic na washing machine. So kung ganito yung washing machine nyo na LG na Smart Inverter washing machine, pwede nyo sundan yung video na ito para malinis nyo din ng maigi ang inyong mga washing machine. So okay mga ka-tutorial, ang una muna natin gagawin para mabuksan yung washing machine na ganito ay kinakailangan na tanggalin muna natin yung screw na ito saka ito. At sunod naman ay yung screw na nandito at ito. So 4 yan. Tatanggalin muna natin yan. So ito, tatanggalin muna natin. So sa pagtanggal ng screw, lagi nyo tatandaan na counterclockwise lang. Yan. Sunod naman ay yung isa. So maganda na kumuha kayo ng lalagyanan para sa inyong mga screw para sa ganun ay hindi siya mawala or hindi siya magkulang. So sunod naman ay yung cover ng screw. So susungkitin lang natin yan. Ayan. So ito siya guys. So ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. At kapag natanggal nyo na yung cover, ay ganun din yung gagawin nyo. Counterclockwise yung pag-ikot ng ating mga screw. So kapag natanggal nyo na yung cover, ay pwede nyo nang alisin din yung screw. So counterclockwise lang din yung gagawin natin na pihit para matanggal yung screw. So ito siya. Kung mapapansin nyo, mahaba yung screw.
So kapag natanggal nyo na yung 4 na screw, sunod naman ay aalisin natin yung cover sa likod. So may mga screw din dito. So alisin lang natin. So 4 din yung screw dito sa likod. So sa pagtanggal nga pala ng cover ng inyong washing machine na ganito, so mag-ingat kayo dahil medyo matalim yung yero niya. So kapag natanggal nyo na, ay hahatakin nyo naman pababa itong cover. Yan. Tapos iangat nyo lang. So next naman ay aalisin natin yung screw ng groundings para sa ganon ay maiangat natin yung cover ng ating top load na washing machine. So kapag natanggal na natin ito, ay pwede na natin iangat ang ating cover ng washing machine. So sa pag-angat pala ng cover ng inyong top load na washing machine, be sure na nakasandal ito para sa ganon ay hindi malalaglag yung pinaka-cover niya. Okay, so iangat na natin yung cover. So ayan mga ka-tutorial, ganito na yung itsura ng ating washing machine. So ang sunod naman na gagawin natin ay aalisin natin yung 4 na screw dito sa tab. So ito, at ito, saka ito. At nga pala, itong nasa gitna, ganito lang yung gagawin natin para maalis ito. So susungkitin lang din natin yung gilid at iaangat natin. Ayan. So makikita nyo, natanggal na natin at meron pa tayong tatanggalin dito. At sunod naman ay tatanggalin natin yung pinaka-lock niya. So ito. So gagamit tayo ng bolt. Ayan. So saglit lang. So para matanggal natin yung nut na nasa gitna, gagamit tayo nito. So itong number 10 or G's na wrench. So ikutin lang din natin yan ng counterclockwise. Pero kung may socket wrench kayo, mas madali nyo itong matatanggal. So laging tandaan nyo na pag nag-iikot kayo at nagluluwag, kinakailangan na counterclockwise yung ikot. Para sa ganon ay hindi ma-damage yung ginagamit nyo. Baka kasi mamaya mamali kayo ng ikot ay ma-lost thread. So mapapansin nyo may mga residue siguro. Ito yung mga sabon na mga naipon nung ginagamit yung washing machine. Kaya mahalaga talaga na nililinis yung washing machine or binibigyan natin ng maintenance. So ito siya guys, natanggal na natin mga ka-tutorial. So next naman ay tatanggalin na natin itong 4 na tornilyo dito sa gilid ng tab para mabuhat na natin. So okay mga ka-tutorial, tanggalin na natin itong mga screw. So ganoon din, counterclockwise ang pag-ikot. So mga ka-tutorial, natanggal na natin. So pwede na natin iangat itong pinaka-cover niya. So ito siya guys. Bago natin maiangat yung tab, kinakailangan na tanggalin muna natin ito. So kanina tinanggal natin yung nut na nandito. So kapag natanggal na natin yun, ay pwede na natin buhatin ito. Ayan. So natanggal na natin yung pinaka-cover. So next naman, para totally matanggal natin yung tab sa washing machine, ay gagamit ulit tayo ng adjustable wrench at tatanggalin natin ito. Ayan. So may mga residue. So aalisin natin yan. Okay, so para naman matanggal itong nasa gitna na nut, so gagamit lang kayo ng adjustable na wrench. So talagang prepare sa inyo to dahil mahigpit yung pagkakalagay dito. So lagi niyong tandaan na counterclockwise ang pihit natin. So ito. Yan. So counterclockwise lang. At matatanggal nyo na yan. Ayan. Tapos susunod tatanggalin natin to nasa gitna. Ayan. At dito, mahuhugot na natin yung tab. Okay mga ka-tutorial, sa paghugot naman ng tab ng inyong washing machine, ganito lang ang gagawin nyo. Igaganito nyo lang siya. So parang ganito. Ayan. So igaganito-ganito nyo lang siya. Ayan. So mahuhugot nyo na yung pinaka-tab. Ayan. So ito yung pinaka-drum nya. Parang may tubig pa sa loob. So makikita nyo may mga namuuna mga sabon. So lilinisin natin to. Tapos ito naman yung pinaka-drum nya. Ayan. So makikita nyo ang dumi. So ngayon pa lang to namin malilinisan mga ka-tutorial. So kung ganito yung washing machine nyo,
siguro mga 2 years na ito sa amin. Maganda na linisin nyo rin talaga ito. Ayan. So check natin. Ayan, ang kapal na ng ano. Ayan, ng mga residue. Hindi ko alam. Feeling ko sabon to eh. So ngayon, lilinisin na muna natin tong drum natin or yung tab. Yan yung dalawa. So babaklasin din pala natin to. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga screw din sa gilid. So tatanggalin din natin to para mabuksan. May mga sign ng mga dirt na nasa loob. Kaya lilinisin din natin to. So una muna tanggalin natin yung mga screw. So okay mga ka-tutorial, kapag natanggal nyo na yung mga screw sa mga nuts dito, so kapag natanggal nyo na yung nandito nakapalibot pati yung sa baba, pwede nyo nang iangat ngayon ito. Yan. So iangat na natin yan. So may tubig pa rin siya. So nandito pala yung tubig. Yan. So mamaya natin i-check. Then sunod naman na tatanggalin natin ay itong mga nasa gilid. So iangat lang natin to. Yan. So makikita nyo, merong mga duming namuo. Yan. So, kalimitan sa mga nilalabhan natin, halimbawa mga naiwan na papel sa ating pantalon, sa ating mga bulsa. So, ito siya. So, tatlo yung ganito. So, tatanggalin natin to. Kaya, maganda na linilinis nyo yung inyong washing machine. So, kung automatic yung washing machine nyo, mga namuong dumi. So minsan ito yung dahilan kung bakit parang ilang beses na natin nilabhan or naglagay na tayo ng PubCon ay iba pa rin yung amoy ng ating nilalabhan. So meron kasi mga naiwan na ang mga dumi or namuuna ng mga dumi dito sa loob ng ating washing machine. Kaya kinakailangan na dapat ay nililinis din natin ito. Yan, mga namuo. So feeling ko ano to yung mga nasa bulsa. Yan. So lilinisin natin to. Okay mga ka-tutorial, nalinis na natin yung drum at tab ng ating washing machine. Sunod naman ay ibabalik na natin ito dahil tapos na natin nalinisin. Kaya pala mga ka-tutorial, kapag nalagyan nyo ng tubig yung tab kapag nililinis nyo at gusto nyo na siyang i-drain, ang gagawin nyo lang ay susundutin nyo lang ito ng inyong kamay. So may pupush lang kayo dito para mahigop niya yung tubig. Ayan. So ganun lang yung gagawin nyo para matanggal yung tubig dito kapag nilinis nyo. So okay mga ka-tutorial, sa pagbabalik naman ng ating washing machine, pagkatapos nating linisin, ay halos ganun lang din naman yung gagawin natin kung paano natin tinanggal. So kung paano natin tinanggal yung mga parts ng ating washing machine, ay ganun lang din yung gagawin natin para maibalik ito. So yun mga ka-tutorial, makikita nyo na nagpa-function na siya at wala naman naging problema sa paglilinis natin. So yun lang mga ka-tutorial, sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon kung paano ba maglinis ng washing machine. At kung nakatulong sa inyo yung video natin, ay huwag mo naman kalimutang bigyan ng like. At kung okay lang din naman, ay mag-subscribe ka na din para updated ka kapag meron tayong bagong uploads. At nga pala, kung meron kang ibang katanungan, ay pwede kang mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.